Sir Nonilo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Nireklamo niyo po si Mrs. Hindi ko po matulungan yung anak ko dahil pinalayas na po ako ng asawa ko. Bakit po kayo pinalayas ni Mrs.? Dahil sa pira po, sir, kasi wala na po ako trabaho kasi yung umuwi ako galing ng Saudi. OFW po kayo, sir. Opo, sir. Nanay niya, isa rin po sir nagpapalayas po sa akin. Ma'am Jonalyn na Inge. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Ma'am, andito po si si Sir Nonilo. Opo. Naiyak po siya kanina pa. Masama ang kanyang loob. Pinalayas niyo raw po siya, pati yung ng inyong mother. Nang malaman po ninyo na wala na siyang pakinabang, wala na siyang perang maipadala bilang isang OFW, kababalik lang po niya. Bakit po ganon? Pati yung mga dokumento niya ayaw niya po ibigay. Pero kung meron pong iiyak, sana po ako po yung kasi yung anak niya po sa akin. Halos kagagaling lang po sa sakit. Sabi ko, baka may pera ka dyan magbigay ka kasi may sakit yung bata. Sabi ni Mrs., yung anak niya may sakit, wala siyang kapera-perang pampadoktor. Wala ko kayong daw ibinigay na pampagamot. Wala rin po ako mabigay po, sir, kasi wala po ako trabaho, sir. At saka po, sir, pinipirsa po nila ako magtrabaho. Paano po, sir, Hindi kita makakarating ko lang doon, po, alam sir, mo yan. galing Jeddah. Ano po nangyari sa mga ipon ninyo? Sa isang buwan, 3 beses po ako magpadala sa kanya. Nasaan po napunta yung mga perang yun? Nandun po sa kanya lahat, sir. Ang padala ko po, sir, ang pinakamababa na po, sir, ang 15 mil. So buwan-buwan ho nagpapadala kayo? Opo, sir. So hindi po totoo na lang ganun kalaking pinapadala niya sa akin. Pero at least, ma'am, hindi ho siya nagiging pabaya. So pagdating niyo po dito, Sir Nonilo, wala na kayong kapera-pera. Wala raw na ipon May si tira Mrs. po ako dala, sir. Binigay ko po sa kanya lahat. Magkano po Mga yun? kulang-kulang po, sir, mag-80 mil. Jonalyn, Opo. saan po napunta yung 80,000? Wala po kung 80,000 na nahawakan sa kanya. Malinis po na nahawakan ko, sir, 20 mil po. Oo, kasi nagpabinyag po kami. Kaya nga po, ma'am, naiintindihan ko po kung kayo po ay walang-wala at pareho kayong walang trabaho, hindi naman po pwedeng gawing dahilan yun para sisihin yung isa't isa. Ilang buwan na kayo nakatenga? Wala pa po isang buwan, sir. Datong Isang buwan beses po, na po may niya year. ako, sir, pinalaya, sir. Bumabalik-balik lang po ako, sir. Ito pong kalagayan ng inyong mister na sa matagal na panahon nagtatrabaho siya sa ibang bansa, nangulila po sa kanyang pamilya, makapagpadala ng pera, regardless kung magkano, nagpapadala siya. Kailangan naman po siguro niya ng pahinga. He deserves a rest kahit na isang buwan lang. Bakit ganon? Pagdating niya agad-agad, gusto niya siya magtrabaho na parang kalabaw. Yung kalabaw nga man, pinagpapahinga natin, tao pa kaya? Wag naman pong ganon kapag naghirap po kayo. Ngayon, wala nang pakinabang itong inyong mister, walang trabaho, palalayasin niyo na agad. Sir, kung saan-saan lang po ako nakikitulog sa harap ng istasyonan ng Tanod. Sos Mario Joseph, Buti grabe. ko, sir, kamo, sir, hindi ako Kinawawa sinaksak ka ng talaga. mga sir. Sino po Yung nagpalaya sa inyo? Yung asawa ko po, sir, saka yung nanay niya. So Kasi tinaboy po, ka sir, ho kasal talaga? po kami. Opo, sir. Nung uli kong umuwi, sir, saksakin sana ako ng kutsilyo. Tapos Sino sinila sasaksak sa inyo? ang asawa ko po, sir. Ba't ko kayo sasaksakin? Hindi ko po alam, sir, pero sa panahon na po yun, sir, may pira po ako dala, ibigay sana sa kanya. Kasi may dala pa nga ako plastic no na pang surpresa ko na tinapay. O may dala ka na ng regalo, pasalubong, sasaksakin ka pa. Pangatlong pinalayas na po ako nun, sir, nung bumalik lang ako. Tapos kinaladkad po ako nila sa kalsada, sir, yung nanay niya, humawak sa bag ko po sa likod. Tapos yung asawa ko po, sir, sinusuntok ako sa kainawakan ko po ako dito, Bakit sir. po nila ginawa yun? Hindi ko po alam bakit ganun sila sa akin, sir. Wala ako mga kamag-anak po doon, sir. Ako lang mag-isa. Siya, mga kamag-anak na nandun lahat. Sa bahay? Opo, sir. Saka po, sir, yung pinagkikitaan ko, sir, sideline ko na gamit ko sa pangtato nung sa Jeddah pa po ako, sir. Opo. Binasag po, sir, ng asawa ko, pinagahagis. Bakit ganun na lang yung trato sa iyo? Hindi na daw po ako makakahanap ng trabaho po, sir, kasi overage na po ako. Makuha ko pong papilis ko, sir, para makapag-apply po ako ulit ng abroad, makatulong po ako sa anak ko. Ganito na lang po, Ma'am Jonalyn. Pakibigyan na lang po yung mga papeles niya kung ganun. Sir, Mukhang wala hindi na kayo po talaga. magkakabigay. Unang away pa lang po namin, pinunit na po namin. Bakit niyo po pinunit Pati yung po kanyang papeles? Sa sobrang galit ko po sa kanya, sir. It doesn't matter. Hindi mo naman papeles yung ba't mo pupunitin. Yung pong pinakahanap buhay niya. Pero hindi ako po naniniwala, sir, na pinunit niya. Hindi ka Ano lang po naniniwala? yung nakatago, sir. Baka naman po nasulsulan lang po kayo ng inyong nanay na wag ibigay yung mga papeles, itago yan. Wala na po talaga, sir. Ma'am Jonalyn, hindi nyo pa matatanggap. Paano kung magbalikan na lang ho kayo? Hindi paano po kami magbabalikan kung hindi naman po siya nakikiusap sa akin. Ayaw niya po makipag-usap sa akin ng maayos. Okay, ganito. Meron akong suggestion, ma'am. Ma'am Sir Nonilo, kung pwede. Ma'am, pwede ba paalisin mo muna yung nanay mo at mag-usap kayong dalawa lang, mag-asawa, one-on-one? Siya po kasi nag-aalaga ng mga anak ko. Well, ma'am, ako na pong gagastos sa katulong for 6 months, pera ko. Kasi po hanggat nandyan po yung inyong nanay, hindi ho komportable itong si Sir Nonilo kasi meron na pong lamat na nangyari in the past eh. Pwede ho ba?
Opo. Good. Kaso sir, wala po, hindi ko po iwanan yung mga anak ko sa ibang tao. Problema, meron talagang problema doon sa mother-in-law. Kasi pag nandyan yung mother-in-law, yun talagang sulsul eh. Kung ano-anong pang-brainwash. Hahalik nga ako sir sa anak ko sir. Sinabi pa po ng nanay niya, baka, halik ka dyan, baka hindi ka pa nag-toothbrush. Ginaganon po ako sir. Sakit nga yun. Saka sabi niya pa So po ibig sa sabihin nanay itong niya sir, mother-in-law mo talagang walang respeto sa'yo. wala respeto po sa akin sir. Eh hanggat nandyan po yung mother-in-law, hindi kayo maging ayos ng misis mo. Sir Nonilo, give up na po ako. There's nothing more I can do. Sa nakikita ko, mukhang ayaw ho talaga ni Ma'am Jonel magpatulong. Sir, ako na lang po tutulong sa iyo. May pamasahe ka? Sinta yata. Bigyan kita ng 1.5. Maraming salamat sir. Okay? From TESDA, tuloy kayo ng barangay dun sa kanila para kunin yung mga gamit niya. Wala kang pasok sa kwarto, wala kang gamit sa kwarto. Kamita namin to kasi nagmaglilipot. Ito yung mga gamit ko ako kukunin ng tumambatibag. Wala, paano ko yan? Bag niya, bigay niya. Kuya, Ikaw kasi nanay kay puro kasulsul eh. ay, puro solso. Kung Hindi ko dinaalam kailangan ng magulang ko, anak ko. Hindi kailangan ng anak na hawakan niya. Hindi, wag niya hawakan to.